Ayan, so hello sa inyo mga ka-printing. May nagpadala sa akin dito ng ano, may nagdala dito ng printer. Ang problema daw, ayaw mag-feed ng papel. So, chinek ko, sinubukan kong ayan, try natin mag-feed tayo ng papel. Maglagay tayo ng bond paper. Ayan. Then, try natin mag-nozzle check. Yan, nag-nozzle check tayo. Check natin yung print. So, ganito yung nagiging problema. Ayan. Ayaw mag-feed. Yan. Yan, sira. So, ayaw niya mag-feed. Ayaw niya mag-feed. So ito kinain na. Ayaw niya mag-feed. So i-check natin yung pick-up roller sa baba. So ang model ng printer na to ay Epson L360. Yan, check na yung pick-up roller nito, nasa ilalim ng waste pad. So ayan yung yung likod, may tornilyo lang diyan. So tanggalin natin yung power. Yan. Tanggalin natin yung power. Basta ilaw. Then for reference po nabuksan ko na to, nakita ko yung problema. So ngayon binibideo ko lang para mai-share ko sa inyo kung ano yung naging solusyon. So pag ganitong hindi kinakain yung papel ng printer, so possible na pwedeng panggalingan yung pick-up roller. So yun yung yung tiningnan natin. So dito sa printer na to, nasa ilalim, tulad din to ng mga L120 at L121. Yan. So tanggalin natin tong yung waste pad. Yan. Alisin natin. Then eto, tanggalin natin to spring. Then etong pick up roller, alisin natin. So yan, nawala na pala yung goma, naputol na. So putol na yung goma mga ka-printing. Ayan. So ang maganda lang sa Epson, meron ako kasi dito na pang L1300. So kinuha ko yung pick-up roller. Kinuha ko yung eto dito. Tinanggal ko lang rito. Tapos ito ipapalit natin dito. Sisira na siya. Ayan. So papalitan natin ng papalitan natin ng so pagka natanggal yung pwede nang tanggalin yung hatakin kasi wala naman na mapuputol na spring kasi natanggal na tong pick up roller. So gamit lang kayo ng maliit na screw para matanggal nyo yung yan. Ilagay natin to dito. Yan lang maganda sa Epson, pwedeng ipalit-palit yung parts. So natanggal na kasi yung kanyang rubber, kaya ayaw ng o kaya naman pag multiple feeding napuputol yung spring sa loob. Okay.
Ayun. May kabit. Kabit na. Yan. Yan, so nakabit na. Kailangan hindi siya, yan, medyo ano siya, hindi siya nagpe-play. Kasi kung magpe-play yan, ang magkakaroon naman ng problema diyan, mag-multiple feeding yan. Kakainin ng printer yung papel nyo ng marami, hindi isa-isa. Pagka nagko-continuous yung ikot nito, so dapat hindi siya umiikot. Yan, ito yung naging problema nito. Yan. So yung ganitong parts, available to sa Shopee or Lazada. Yan, ilalagay ko na lang yung link para makita nyo kung saan pwedeng bumili. So ibabalik na natin. Balik na natin yan. Gaganon nyo lang. Then ibabalik yung spring. Yan, spring. Yan. So, i-check nyo lang kung nakabit na maayos. I-check nyo lang kung yan. Ito yung spring. Inano ko lang yan. Yan o. Ulitin natin yung pagkabit. Baka hindi nakita. So, yan. Ito. I-check. Ilapit natin. Ganito. Then, bigyan nyo lang ng konting ingat lang ha. Yan. Then yung spring papunta doon sa ikakawit. Yan, sa kawitan. Yan. Then pwede na natin ibalik yung waste pad ano. Ito yung nag-absorb ng waste ink. Kasi parang mapupuno na rin to. Yan. Itong printer na to, yung may scanner to, kasabayan nito mga L120, L130, L360. Yan. Ayan, so naikabit na. Then yung tornilyo, yan. Yan yung tornilyo, ikabit na. Yan, check natin pag nakaka-ano na siya, nakakapid na siya ng papel. So pag gaganyan, nagkakaroon pa ng ibang issue pag nakakalimutan ng may-ari na mag-fill ng maayos dito sa tank. Nagiging problema naman yung kulay, merong nawawala. So pag laging ganyan, pwedeng tapos nag-head clean kayo tas walang laman, pwedeng masira yung head ninyo. Kailangan merong lamang ink, at least kalahati. Yan. So maglagay tayo ulit ng bond paper. So yung naging problema, nabiyak yung yan. Nabiyak yung rubber. So may nabibili din na ano, separate na rubber lang. Yan. Yan. Ito may spring to, kung putol yung spring, hindi na siya mag-ano. Ay. Wait lang ha. Test. Nozzle check. Wait sir ha. Ayan, kinakain na yung papel. Wait sir ha, nagbibideo lang ako. Ayan.
Okay na. So okay na yung feeder. Yung kulay na lang ang problema.